Nakita niyo ba yung post ni Lorraine Badoy? Of course, I'm referring doon sa kumakalat na galing di umano sa St. Luke's na nagsasabi kung ano talaga ang tunay na karamdaman ni Junior. At nakasaad doon na bukod pa, o bagamat inamin nga nila yung inanunsyo ng sakit na ano bang tawag doon? Sandali nga, ano bang tawag doon? Yung circumvent ng circumvent. eh, nakalagay doon na meron pa raw surgical intervention. Well, inamin naman kasi ng Malacanang na ang sakit ay diverticulitis. Sabi nga nila kasi divert ang pondo ng gobyerno. Kaya diverticulitis, hindi po. Ay yan pala po ay isang gastrointestinal disease at iyan ay dahil infected o namamaga yung colon, yung pouches sa colon. Although talagang pilyo mga Pilipino, diverticulitis daw kasi dinadivert ang flood control, dinadivert ang PhilHealth funds. No? Pero sakit colon po yan. Eh nung isang minsan na tayo ay nag-spokes hour, ang nakita ko naman is itong gastrointestinal disease na ito ay po pwedeng maging side effect ng cocaine use. Kaya nga sabi ko, well, posible lang naman. Hindi naman natin alam talaga kung ano talagang sakit niya at hindi natin masasabi talaga na ito talaga ay dahil sa o nung nakita ko yung di umano na sabi naman ni Lorraine Bado, hindi totoo, di umano na bukod pa doon sa diverticulitis, eh merong recommended na surgical intervention at sinasabi nung that base doon sa sinasabi na merong surgical intervention, eh tinignan ko ang ChatGPT, pa yung sinasabi, malala daw ito at it is life-threatening dahil pwedeng magkaroon ng sepsis, no? Well, kaya naman, God, Lord, forgive us. Pero syempre, na-excite naman tayo dahil hindi ko pinagdadasal talaga na may masamang mangyari kay Junior. Kasi yan po ay bawal sa mga Kristiyano na ipagdasal na magkaroon ng kabiriyang iba. Pero kung yan naman talaga ay ginusto ng Panginoon at nangyari talaga, kaya naman nagka-excitement ng kaunti. Pero ngayon, ang sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, eh mukhang hindi totoo yan. Bakit? Kasi unang-una, striktong-strikto ang St. Luke's no pagdating sa data privacy at dahil medical condition yan hindi para ipaskil pa nila yan sa pintuan no so talagang ang nakapaskil lang sa pintuan ay yung pangalan ng doktor at malalaman mo no, siguro kung anong sakit depende kung sino yung doktor na yon na espesyalista ako po kasi sususugan ko yung sinabi ni Lorraine Badoy na hindi po pwedeng ilabas kung ano talagang kondisyones lalong-lalo na sa pintuan lamang ng kwarto ng isang pasyente kasi lolo, lola, uncle, auntie, lahat po yan ako nag-alaga. At halos lahat ng kayamanan ng aking pamilya napunta sa ospital, no, Makati Medical in particular. Kasi dati naman, yung parang treasurer ng Makati Medical, kamag-anak din namin sa side ng maternal grandfather ko, no? Kaya doon kami nagpupunta dahil malaki rin yung diskwento. Pero sa totoo lang, ako talaga yung professional bantay ng lolo, lola, uncle, auntie. Ilang ba yung inalagaan ko dyan sa Makati Medical? Lolo, lola, auntie, mommy, 4, 5, uncle, dalawang uncle, 6, isang auntie, 7 ang inalagaan ko dyan. So talagang alam ko yung sistema. Ang nakalagay lang sa pinto ay pangalan ng doktor. So malalaman mo lang kung ano yung specialization ng doktor at hindi para ilagay yan sa pintuan. Pero ganun pa man, dahil alam naman natin na itong sakit niya ay itong tinatawag na diverticulitis, hindi po yan dahil nagda-divert ng flood control, hindi po yan dahil nagda-divert ng PhilHealth funds, kung hindi nagda-diverticulitis, yan ay sakit sa colon, at least, nagkaroon tayo ng pagkakataon para intindihin kung ano pala yung sakit na yon. So yung inaamin nilang sakit ay infected, inflamed pouches in the colon. No? Anong po pwedeng mangyari? So, pwedeng mangyari na kapag inflame yan o namabaga, ay pwedeng magkaroon ng perforation or butas. No? At kapag nangyari yan, ay pwede talagang kumalat din yung infection. Dahil yung infection ay dahil nga daw sa namamaga, infection. So pwedeng kumalat yan sa iba't ibang parte pa ng abdomen. So in that sense, well at least, dahil nga dito sa fake news na medical condition, at least nakapag-research tayo kung ano ba talaga yung diverticulitis. Nung una kasi, inignore ko yan. Basta sa akin, sapat na isang posibleng dahilan ng diverticulitis ay paggamit ng
naman ako, hanggang chat GPT lang ako, no? At sinasabi nga nila, pagdating sa medical condition, huwag kayo magre-rely sa chat GPT, iba pa rin ang pagpupunta sa doktor nang mabigay kayo ng tamang gamot, no? Ako naman po, ang dami kong sakit, diabetes, high blood pressure, spine. Ako po, hindi ako ever nagpupunta sa chat GPT para sa medical advice. Talaga nagpupunta ako sa specialista at hindi lang ordinaryong doktor. So anyway, at least nalaman natin na dahil inamin naman nila na diverticulitis yan, anong po pwede mangyari? Po pwedeng kumalat yung infection. Po pwedeng magkaroon ng butas. At kapag karoon ng butas, yun nga yung kinakailangan na magkaroon ng pag-oopera. Kinakailangan tanggalin yung bulok na portion ng colon o di kaya ay talagang puputulin, no, yung colon na infected. At kapag nagkaroon na ng infection yan sa loob, po pwedeng i-drain yung infection, no? So, anong mga possible pwedeng mangyari, no? Well, pwedeng magkaroon ng complete colonic obstruction, yung talagang hindi na siya makaka-EBS. Pwede pala yun. Talagang hindi maka-EBS. At kapag hindi maka-EBS, syempre, malapit nasa ano ka na niya, nasa waiting list na, no? Sa boarding area, no? Papunta kay San Pedro. Tapos, alam naman natin lahat na talagang iisa lang ang kidney niya dahil yung isang kidney niya binigay niya sa ama niya na namatay dahil sa lupus, no? Yung palang kidney na yan, meron din isang stone. Hindi natin alam kung cancerous o hindi, pero hindi po pwedeng may mangyari po dyan sa kaisa-isang kidney na yan. Otherwise, tigok. At saka syempre, meron din daw osteosclerosis, osteoporosis, higher surgical risk. Now, nung tinanong ko, ito ba ay life-threatening? Sabi naman nila, sabi ni ChatGPT, po pwede. Pero kapag merong timely medical intervention naman at merong paggamit ng antibiotic, hindi naman dyan po pwede maging deadly. So ngayon, humingi ako ng patawad sa Panginoon kasi nga, na-excite ako. Na-excite ako na baka dahil dun sa nakita ko nakapost na kondisyon niya at dun sa sinabi ng ChatGPT na kapag may kinakailangang surgical intervention, malala na talaga at po pwede maging deadly. Sorry po, na-excite lang ako kasi akala ko baka maging presidente na si BP Sara at matapos na ang kalbaryo ng Pilipinas. Kasi talaga naman po ako, ngayon nanggaling lang ako doon sa hearing ko sa asylum, no? Naku, 3 oras po yun na talaga namang nakakaawa na nangyayari sa Pilipinas, no? Na yung mga gaya ko, napipilitang mag-ibang bayan, maski di minsan, wala akong intensyon na mag-ibang bayan, kaya lang napilitan tayo manirahan sa malayo sa Pilipinas, pilot nyo man hindi naman sa wala akong pagkakataon. 2 beses ako nag-aral sa abroad, 2 beses ako nagturo sa abroad, balik pa rin ako ng Pilipinas. So talagang masakit po sa akin na mawalay talaga sa aking inang bayan at mahiwalay sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Not to mention na siyempre wala akong hanap buhay ngayon kasi yung aking pagiging abogado, dyan lang naman sa Pilipinas ako abogado, hindi naman ako abogado dito except for ICC na wala naman ako ibang kliyente, no? So, talaga naman pong pasensya na kung kami na-excite kasi ako, personal, alam mo naman, pag may nangyari sa kanya, pwede na akong bumalik. Kasi alam ko naman na yung mga kaso na tanim kaso sa akin, hindi naman talaga yan tatayo pag nawala na siya dahil wala talagang ebidensya. Mantakin niyo po non-bailable human trafficking. Ang ebidensya lang nila, sinimahan ko si Cassie Ong para humingi na mas matagal na panahon magbayad ng pagkakautang sa PAGCOR dahil na-despalcohan sila. Tumawag ako, nag-text ako, kamusta na po yung application ng Lucky South 99 para sa renewal of passport, na renewal of license. In the first place, gawaing abogado lang po yun. Kaya ka nga kumukuha ng abogado para sigurado na lahat ng operasyon mo ay legal, pero yun ang naging dahilan. Yan lang po talaga naging dahilan na sinasabi nila na ako daw ay gumawa ng non-bailable offense of qualified human trafficking. Kaya nga po, na-excite ako dahil ibig sabihin yan, kung may mangyari sa kanya, pwede na ako makauwi. Dahil wala na po talagang gagamit ng batas para sa data para ako'y patahimikin. Well, kahit ano naman ang gawin nila, kahit ano pa isang pa nila, di naman ako tumatahimik. Dahil ako talaga, naniniwala ako na kinakailangan pagdiskursuhan natin kung bakit salot sa ating mga buhay ang Marcos administration. At tingin ko naman, dahil tayo nahihirapan sa pamumuhay natin sa Pilipinas ngayon, napakataas ang presyo ng bilihin, napakatindi ng problema sa korupsyon sa panahon na naghihirap tayo, no? At siyempre, importante na pag-usapan natin itong mga problemang ito at sabihin na meron namang alternatibo. At yung alternatibong yan ay si Inday Sara Duterte dahil siya naman talaga
ang pumili din kay Inday Sara Duterte para maging kapartner niya, para maging vice-presidente. Eh, ano ba trabaho ng vice-presidente? Di ba ho, kapag nawala na yung presidente, yung vice-presidente na. Hindi ko po alam kung nasaan ngayon si Inday Sara Duterte, pero may naririnig ako na baka umuwi na, no? Eh, dapat naman umuwi siya dahil kapag siya ay minangyari nga dyan kay Junior, at wala siya dyan, abay, magiging acting president itong si Tito Soto dahil paano siya magiging presidente kung mawala nga ang presidente na wala naman siya sa Pilipinas. Well, pwede naman. Pwede siya manumpa before a consular official, pero I'm sure itong Tito Soto ay pagsasamantalahan din yung pagkakataon na maging acting president, although alam naman niya na hindi naman tatagal yung kanyang pagiging acting president dahil pag nakauwi na si Inday Sara Duterte, eh talagang siya na talaga ang magiging presidente kung may nangyari nga kay Junior. Pero ngayon po, bawal magdasal na may mangyaring masama laban kanino man. Kasama na po dyan si Marcos Jr.